Meron po tayong mga kapatid na mag-share. Ang una ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Arlen Tubeo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Papurit pa sa salamat po sa Ama. Tunay nga po na udyok po ng banal na Espiritu dahil nung pong nanghihingi po ako ng kapatawaran sapagkat hindi po ako nakadalo nung last Saturday. Tunay nga po na ang Ama po talagang kapag gusto kanyang gamitin sa panaginip po pinadadaan niya talaga. Kagabi po pinaalala niya na ulit na kailangan ko pong ibahagi yung mga kadakilaan po na ginawa niya po sa buhay namin. Ang una po, yung pong, di ba na-share ko po na nagkaroon po ng karamdaman nagkaroon po ng sugat yung anak ko na umabot po hanggang ulo. Tunay nga po na hindi po ganun kadali yung naging kagalingan po sapagkat hindi po pinakalbo ng mahal na Apo, ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Yung anak ko dahil nga po grade 5 na. Ngayon po talagang sa pananalig po at pananampalataya namin, sa pamamagitan po nung hugo at saka po dun sa mga dahon-dahon na siya pong ibinigay ng banal na Espiritu, pinanaligan po namin na makakamtan po ang kagalingan. Napakabuti po ng Ama sapagkat ngayon po hindi na po wala man pong baka sa ulo niya na mababanaag na nagkaroon po siya ng sugat. Tapos pangalawa po, pinagkaloob po itong kagalingan sa akin na to nung pong birthday ng mahal na Apo. September 11 po nung naramdaman ko po na napakasakit po talaga nitong kamay ko na to. Talagang hindi ko po siya maitaas. Pag po iginanyan mo talaga pong grabe, talagang napapahiyaw po talaga ako sa sobrang sakit. Tapos po ilang araw akong hindi nakapasok, so kailangan ko pong kumuha ng medical certificate. Kaya po kailangan ko pumunta sa doktor. Subalit po, bago po ako magpunta sa doktor, dahil po noong mga panahon na yon, busy po ang mahal na Apo. Una muna po ako nagpunta kay kapatid na Berhel para po magpahaplos ng, doon nga po dahil sobrang sakit. Sabi niya po sa akin, lamig nga lang daw po. Kasi pagdating ko po sa doktor, talaga pong hindi ko po talaga siya maigalaw. Pag hinawakan mo pong ganyan, talagang napakasakit niya po. Alam niyo po talagang pinakita po ng Ama na tunay nga po na kapag ka po, hindi naman po sa sinisiraan natin nga yung mga doktor, subalit limitado po ang kaalaman ng siyensya. Sapagkat, sinabi ko nga po na napakasakit. Tinatanong po sa akin kung nabundol daw po ba. Sabi ko wala po, basta pagising ko na lang masakit siya. Tapos po pina-x-ray po ako. Wala naman din pong nakita. Tapos sinatanong ko po sa kanila kung ano po ba ito. Wala naman din po silang masabi. Subalit napakabuti po ng Ama sapagkat dinulog nga po ni kapatid na Macho sa mahal na Apo na anak. Sabi po niya kay kapatid na Macho na lamig nga lang daw po ito. Tapos po, pinahot compress. Hanggang po sa kaarawan po ng mahal na Apo, 1 linggo po yun talagang hindi ko pa rin po siya maitaas. Napakabuti po ng Ama, sapagkat nung pong birthday ng mahal na Apo, hindi na po niloob na makarating po ako sa loob ng dambanang ito at hindi rin po nagkaroon ng pagkakataon upang mahaplos po ng mahal na Apo. Subalit napakabuti po ng Ama, sapagkat dun po ako napapwesto, dun sa gilid po na yun ng adoration. Napakabuti po ng Ama. Sapagkat nung pong na po ng banal na misa, hindi ko po namamalaya, nung kinakanta na po yung papuri sa Diyos nung po sa banal na misa, hindi ko po namamalaya na naitaas ko na po yung kamay ko. Tapos po biglang naalala ko nung time na yun na yung po palang tapat nung pwesto ko, yun po yung, di ba meron pong picture doon yung Divine Mercy, doon sa adoration. Purihin at dakilain po ang Ama sapagkat binigyan niya po ako ng instant healing talaga sapagkat hindi ko po talaga namalayan na naitaas ko na siya. Kaya po tunay na walang imposible sa Ama na kahit hindi man po tayo madampian ng kamay ng mahal na Apo, basta po tayo nananalig at nananampalataya, ipagkakaloob niya po ang kagalingan. At ang isa po pong pinakamagandang regalo po na ipinagkaloob ng Ama sa amin, sapagkat nga po palagi ko pong i-share sa inyo na nang kami po ay tawagin sa banal na lugar na ito, lugmok na lugmok po ang aming buhay, talagang walang-wala po kami. Naalala ko po noon nung January 2 na tinuran po sa akin ng mahal na Apo ng banal na Espiritu na kasi po sa aming magkakaibigan, ano po talagang bilang tao po sa tao, nung po nag-aaral po ako talagang ano po ako noon,
pinahiram po ako ng konting katalinuhan po ng Ama noong pong kapanahon na nag-aaral kami, na talaga pong sa aming lahat ng magkakaibigan, ako lang po talaga yung wala pang bahay. Tapos po, kumbaga po talaga pong yung buhay namin, talagang ano po, huling-huli po doon sa mga kaibigan ko na talaga pong, kumbaga nung nag-aaral kami, sabi ko pong parang nangongopya lang po sa akin nung time na yun. Parang nung pong time na yun, parang nanghihina yung loob ko. Sabi po ng mahal na apo, anak, panaligan mo, darating ang araw, kung ano ang wala ka, ipagkakaloob ng Ama. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat tinuran niya po na magkakaroon kami ng tahanan na hindi napapagalang aming katawan, na hindi po napapagalang aming isip. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat noong October 17 po, ipinagkaloob po ng Ama yung pong tahanan na ipinangako po niya sa amin na hindi nga po napagalang aming isip. Ngayon po, meron na po kaming sariling tahanan. At alam ko po na kung ano man pa po yung mga kulang doon, ay ang Ama pa rin po ang magkakaloob, sapagkat siya po ang nagbigay sa amin at siya pa rin po ang magpupuno kung ano pa po ang kakulangan noon. Kaya po, walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang kinalugdan at ganun din po sa mahal na ina, na siya po patuloy na gumagabay at mapatnubay sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang gabi po, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat kapatid sa magandang pagpapahayag. Tunay nga pong kay palad niya sapagkat sa mataintim niyang pananalangin sa Panginoon ay pinagkaloob sa kanya ang kahilingan. Ang pangalawa ko pong tatawagin ay maghahandog ng isang awitin. Isa pong si Caps Magno Guevara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Magandang umaga po sa gabi nito. Mapalad po tayo sapagkat alam ko pong inakay tayo ng Panginoong Diyos dito sa banal na dambana upang pakinggan natin na ang kanyang mga banal na salita. Kaya ako po ay hinawagan din dito upang mag-alay ng awit, una sa ating Diyos Ama at sa ating lahat. Para po sa ating lahat. Ang awit ko pong ito ay dati ko na pong inyalay dito sa balit. Kaya po ulitin ko, parang siya ang pinadadama sa akin ng Panginoon Diyos na aawitin ko ulit ito sapagkat pag inaawit ko po ito ay para bang lalong lumalapit, lalong lumalalim ang aking pagmamahal sa ating Diyos Ama. Ilang ulit mo nang gitara. Naalangan ako, walang sige, bigay mo sa akin motive mo. Ilang ulit mo nang itinatanong sa akin kung hanggang saan. Ang iaalay ko pong ito ay pinamagatang hanggang. Ilang ulit mo na itinatanong sa akin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mong sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling.
nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang hanggang ang diwa ko'y sadyaan, mamahalin kailanman. Hanggang saan, hanggang kailan kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Di huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa napakagandang tinig na pinagkaloob mo sa amin. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Ludima Gomez. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Thank you, Lord. Bagong buhay ko. Thank you, Mama Mary. A few days ago, nag-text ako kay Apo. Sabi ko, Apo, thanks God. Magaling na yung diabetes ko. Wala na yung blood sugar. For 3 months now, noon ko lang sinabi kay Apo yun kasi sabi ko, ang alam ko, ang diabetes, ano siya, it goes up, down, ganun siya. So, sabi ko, wala na talaga dahil for 3 months na lagi ako nagpapa-test. Talagang ano siya, wala na. And then, yung BP ko, naglalaro din ng 110, 120, pinakamataas na yung 130. And lately, sabi ko, pagsubok mo ito, Lord, tinitingnan mo talaga kung hanggang saan ako at kung ako'y magtitiwala pa sa iyo. Bigla, Sunday morning, yun din sinabi ko kay Apo na everything is fine, okay na yung BP ko at saka yung sugar. Sunday evening, bigla na lang, nauna yung fever, pagkatapos, yung ulo ko, napakasakit na talaga.
inabot na ng Monday morning, sabi ko kay Bunso, dalhin mo ako sa ospital, hindi ko kaya. So pagdating ko sa ospital, 170/90. Pero ang sugar, wala. Ang cholesterol, more than 200. Then merong UTI. So parang nagsama-sama na sila, yun ang nakatrigger kung bakit tumaas yung BP. Pinainom ako ng gamot. After 10 minutes, ayaw talaga. From 170, 160 lang. Nag-vomit na ako ng husto sa ospital. Hindi ako makadilat ng mata at umiikot yung paningin ko. Sabi ni doktor, pa-admit ka para maano natin within 24 hours makontrol yan. So habang nasa room ako, may crucifix doon. I talked to him. Sabi ko, Lord, ba't nagkaganito? Nag-normal, ngayon bigla na lang tumaas. But I trust in you. Ang text message ni Apo, ang magagawa niyo ay mas magagawa ko pa. Panghawakan mo, magaling ka na. Ang hindi mo pa nakikita ay makikita mo na. Ang hindi mo pa nahahawakan ay mahahawakan mo na. Panaligan mo, nasa iyo na ang kagalingan at kalakasan. I held on to that text. Na kahit may doktor, alam ko na mas may magagawa ang Diyos sa doktor. Within 24 hours, nakauwi ako. Sabi ko, tinetesting mo lang talaga ako. How far should I go? How far should I trust in you? Tumatakbo tayo sa doktor, pero just the same. Una nating pagtitiwalaan ang Panginoon. With the situation that I am right now, yung situation ko ngayon, madali akong mag-isip ng self-pity na feeling ko nag-iisa ako sa mundong ito. Pero pag makatanggap ako ng message galing kay Apo, buhay ang pag-asa ko. Tatawag si Bunso, Senyor, kumusta ka na dyan? Yun yung pangharap niya sa akin. Yung senior citizen. So, pag umano yun, Senyor, kumusta ka na? Sabi ko, I'm okay. Sabi niya, saan ka ngayon? Pupunta ka ako kay Apo. Sabi niya, oh, kaya mo? Kaya. Kasi sinabi ko kay Apo, Saturday, pupunta ako doon. And I'm feeling strong. Kahit dinadalaw-dalaw ng karamdaman, but hindi ko gini-give up yung faith ko na God will not leave me. Mama Mary is always there. Nakagabay. Basta, pag nakatanggap ako ng message kay Apo, okay na ako. Sa mga pinagdaanan natin sa buhay, nung una, aburido ako. Marami akong ginagawa. Minsan, maalis ako just to entertain myself, let the time pass. Minsan naman, magbabasa na lang ako ng mga libro. Ang binabasa ko ngayon, yung Tinapay ng Buhay. The second edition yun ng libro dito sa simbahan. Ang una yung sa piling ng Espiritong Banal. Nabasa ko rin yun, cover to cover. Yung unang libro na inilabas, yun din yung pinangangaral dito.
hando doon lahat yung sinasabi o pinapangaral sa atin ni Apo. Hando doon lahat sa libro na yun. And then itong tinapay ng buhay, na-intensify yung contents noong unang labas na libro. Kasi ngayon, yung second edition niya, ang mga messages, hindi lang yung tungkol sa kabanalan, tungkol sa pananalig sa Diyos. Kung hindi, yun ding mga katotohanan sa buhay, yung mga nangyayari sa atin, mga nangyayari sa mundong ito, and then God's promises. Kung isa puso lang natin, isa isip lang natin, yung mga promises doon sa mga mensahe na ni-reveal doon sa libro ni Apo, makikita natin na kapag ang Panginoon ang nangangako, tinutupad niya. Just like yung sabi ni Arlene kanina na may mga needs sila na hindi na kailangan paghirapan, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. And that was the fulfillment of God's promise na through Apo, sinabi, mangyayari ang ganito, mangyayari ang ganoon. So, paniwalaan at pananaligan natin yung sinasabi ni Apo. Kasi, yung sinasabi ni Apo sa atin, those were God's promises, those were God's words, na pag naisip ko yon at naganap sa akin, naiiyak ako sa tuwa. Sabi ko talagang kay buti ng Diyos. Lagi ning pinangangaral din nila ni Marisa dito, na magtiwala lang tayo ng lubusan sa Diyos, makakamtan natin yung ating mga minimithi sa buhay. Salamat. Maraming salamat po, kapatid. Kahit ano po karamdaman ang dumating sa atin, basta't matibay lang po tayong manalig sa Panginoon, wala pong imposible sa Kanya na ipakalob niya ang kagalingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay maghahandog ng isang awitin, ang ating kapatid na si Caps Eli Turla. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Isang magandang umaga po muli sa inyo sa gabing ito. Awit po ang ikinuha po sa akin, mag-share lang po ako ng kapraso, pampalis lang po ng kaba. Yung pong bago po magunda, nais ko lang po magpasalamat po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan po ni Apo. Ako po nagkaroon ng karamdaman. Nagdalariya po ako nung undas po. Talaga pong lahat po ng mga dahon-dahon, mga gamot, nasubukan ko pong inumin. Pero wala pong nangyari sa mga gamot na pinag-iinom ko. Talaga pong nagmiti ako na ako po masalat ni Apo. Noong pong kaarawan po ng undas, kahit po walang gawain, kahit po kasi, halimbawa po, ako po talagang nakukuha sa karamdaman, kahit hindi ko po abutan si Apo, pumupunta po ako rito sa gabi, sa hapon. Noong pong undas po ng hapon, talaga pong lahat ginawa ko po para sa mga gamot na dapat kong inumin. Wala po, hindi po naalis yung pagdudumi ko po ng kwan. Miya po, nasa CR ako. Noong pong undas nga po, nahawakan po ako ni Apo sa tulong po ng Banal na Espiritu. Minsan lang po niya ako nahawakan at talaga pong sinabi niya sa akin na tinatanong po niya kung gusto ko na pong magpa-dextrose dahil po latan-lata na ako. Sabi ko po, hindi po ako Apo, ayoko po. Sige ka, manalig ka. Mawawala na yan. Sa isang haplos lang po ni Apo sa aking tiyan,
talaga pong, para pong pinawi, nawala po yung pagdudumi ko. Hindi na po ako nagtuloy-tuloy na nagdumi. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo'y wala kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na din. Umasa ka, ikaw ang isipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na din. Dahil sa'yo lupa man ay langit na din. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa magandang tinig na pinagkaloob mo sa amin. Ang susunod ko pong tatawagin ay ating kapatid na si J.R. Cao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po bang Diyos? Ang ibabahagi ko po sa inyo, kasi marami na akong naibahagi naman nakarang araw, yung pong napakahalaga po nito kasi binabahagi po sa akin. Gusto po ibahagi ko ngayon. Yun daw pong pagbibigay karapatan sa banal na Espiritu sa bawat katauhan. Gusto ko pong ibahagi na
Nung binigyan ko ng karapatan ng Banal na Espiritu sa buhay ko, nagpailalim po ako sa Banal na Espiritu. Kaya ako po nakilalang buhay ang Diyos talaga dahil kapag ka pala ikaw nagpailalim sa Banal na Espiritu, binibigyan kanya talaga ng kapayapaan, kapanatagan, sa kakulangan. Parang masasabi mo sa sarili mo na parang hindi ka nagkukulang. Sapagkat yung Banal na Espiritu po na hindi natin nakikita, makapangyarihang kumikilos kapag ka nakilala po natin. Ganun ko po nakilala ang Banal na Espiritu na talagang sa bawat mensahe at sa bawat sa ginagawa sa aking sarili na halimbawa ko na po, talagang kapag ka binigyan mo siya ng karapatan sa kaisipan mo, kahit anong bagay ang ginagawa mo, kahit na ang katawan mo ay gamit mo sa mga mabibigat na gawain, hindi ka nagkakaroon po ng talagang kapagalan. Yun po ay naranasan ko sapagkat ano man ang ginagawa ko, talagang binibigyan ko ng karapatan ng Banal na Espiritu na kahit na mauupo ako, iisipin ko siya, papasok na po siya. At pagpasok sa kaisipan ko, habang gumagawa ako ng pangkatawang lupa na binibigay naman niya, hindi ko namang malaya natatapos yung trabaho ko na wala kang pagal, walang lakas, panatag ka. Sa katotohanan, kahit wala kang pera, talagang hindi mo iisipin yung wala ka. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi habang panahon wala ka. Yun po ang katotohanan. May mga pagkakataon na nagiging sagana ka rin naman dahil sa kalooban niya. Kaya gusto ko pong sambitin sa inyong lahat, sa ating lahat na naririto na napakahalaga po ng pagbibigay karapatan sa Banal na Espiritu. Nasabi ko nga sa unang buhay ko, hindi ko po kilala. Paano ba ang Banal na Espiritu? Ang Banal na Espiritu po palang hindi natin nakikita. Nasa katawan lang po natin. Nasa katawan natin na siya nagtuturo ng lahat ng mabuti nating gagawin. Lahat ng payapang kaisipan, siya ang gumagawa. Na kung halimbawa nagkakaroon tayo ng kapagalan, nagkakaroon tayo ng parang tayo mag-iinit ang ulo, bigyan natin siya ng karapatan sa kaisipan natin kahit sa isang iglap lang. Doon kapag batid ng Ama na talagang katotohanan yung pagbibigay natin karapatan sa Kanya, mga kapatid, naranasan ko po ito kaya ako binabahagi. Siya na po ang magtuturo sa atin kung ano yung marapat natin gawin. Kaya po kahit sa panahon ng kawalan, parang hindi natin iniinda sapagkat ang kabutihan ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, makilala natin talaga kung ano nga ba ang papel ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa katotohanan, sabi nga po, maraming hindi nakakakilala sa Banal na Espiritu, subalit ako, kayo, tayong lahat, mapalad po tayo sapagkat naririnig po natin sa dakong ito ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po kutsing bilang ginagamit na ang bawat mensahe nagiging sandigan natin at sandata natin sa panahon ng mga pagsubok. Na sa bawat pagtanggap ko, doon ko napapatunayan na kapag yung narinig nating mabuti sa Banal na Espiritu, inilagay natin sa isip at pinatugon natin sa ating puso, mawawala po sa atin talaga mga kapatid yung bagabag. Mawawala sa atin yung pag-iisip. Sapagkat sabi nga ng Banal na Espiritu, kapag po ang Espiritu at katauhan 50-50, malamang po matalo tayo. Matangay tayo ng sanlibutan. Kaya sa ating pong lahat, kung gano'n pa nating hindi kilalang Banal na Espiritu, mithiin po natin na madama natin sapagkat yun po ang katotohanan sa dakong ito. Wala pong masasayang. Sa bawat pakikinig natin, alam ko po, buhay ang Diyos. Sapagkat sa bawat nakikinig at tunay na nagmimithi, nahingin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat katauhan,
alam ko po mga kapatid, ibibigay ng Panginoon sapagkat yun po ay mapapatutuhanan ko sapagkat ginawa po niya sa buhay ko yun. Kaya ang kabutihan ng Ama, walang pinipili kahit sino. Ang sabi nga ng mahal na po, walang relihiyon, kundi kapag ka ikaw ay nagmithi ka na tumanggap sa Ama, nakinig ka, at sa bawat pakikinig mo, nasuri mo ng bawat kabutihang iniluluwal ng Banal na Espiritu, ay makakamtan mo. Talagang alam niyo po, wala pong hindi makikinabang kundi yung taong nagkamit at tumanggap. Yun po ang maibabahagi ko sa inyo na ginawa ng Banal na Espiritu, na alam ko po kahit sino sa atin magagawa po yung bagay na yon. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, patuloy lang tayong magmithi. Patuloy tayong magbigay karapatan sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Subukan niyo pong gawin yung binahagi ko. Kapag pagal ka, bigyan mo siyang karapatan sa kaisipan mo. Kapag may ginagawa ka, abala ka, na para bang nawawala siya, pumirmi ka, bigyan mo siya ng karapatan sa kaisipan mo. Doon mo mapapatunayan na yung mga bagay na ginagawa mo, may pagsubok ka man, magulo man ang isip mo, pagka siya na ang kumilos, mawawala po lahat ng mga bagay na iyon. Subukan niyo po sa sarili niyo. Ano man ang ginagawa niyo sa bahay, subukan niyo yung binahagi ko sa inyo nito. At ito po, 100% kapag naging totoo tayo sa Panginoon, sa paghingi sa Kanya ng gabay ng Kanyang Banal na Espiritu, talaga pong magaganap sa inyo. Ang bawat kaguluhan niyo, mapapalitan ng kapayapaan. Kung mayroon kayong mga iniisip, mapapalitan po yan ng mga bagay na makabubuti para sa Panginoon. Kaya tayo pong lahat, patuloy lang po tayo magtibay, makinig, higit sa lahat, maisabuhin natin yung ibinibigay ng Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mahal na Apo Kunching. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat kapatid sa magandang pagbabahagi. Maraming salamat po sa mga kapatid nating nagbahagi. Tayo po'y magsitayo upang